Sa mga naghahanap ng tripod dyan at isa sa mga pinagpipili nila ay itong si Sumita tripod model ST666. Ito po, meron po ako dito at fresh na fresh from online store at ito po ay ating re-reviewin para makatulong na rin po sa mga gustong mamili. At kaya naman po ako napabili nito dahil kailangan ko po ng backup sa ginagamit ko po na tripod. At ang halaga nitong si Sumita ay 550 pesos lamang. Di hamak po na mas mura to na malaki sa mga mamahalin at branded na tripod. Pero teka, baka mumurahin po to. Talaga naman pong mapapamura tayo sa kanyang quality. Kaya nga po nandito tayo para malaman po natin at para makita nyo po yung inyong bibilin kung sakali man po kayo nabibili itong si Sumita tripod SST66 model. At pagdating po sa inyo nito ay ganito po ang inyong makukuha. At ang kauna-una ko pong ginawa is hinanap ko po yung tatak na Sumita. At sa kasawiang palad po ay wala po tayong nakitang tatak na Sumita. So literally po na wala So at ito, buksan na po natin. At ang kauna-una ko napansin ay meron na po pala siyang palibreng bag. Ayan At ito, zipper po siya. Kaya makukuha po natin itong ating tripod. Ito na po siya. Ayan mga pare ko yan. At meron po siyang pasunod na yung tadaan. Ang aking pinaka-importanting part ay itong CP holder dahil ang ginagamit lang po natin sa pag-vlogging ay cellphone lamang. Ayan. Yun. Okay. Review na po tayo mga pare ko at unahin po natin reviewin itong kanyang bag. At tulad nga po ng sabi ko nina ay mapoprotektahan at mabubuhat naman po nito yung ating tripod. Pero huwag naman po tayo masyadong umasa na ito po ay pangwalwalan, pangbagbagan. So ingat-ingat mga pare ko dahil kung makikita nyo ay hindi naman po ganun ito ka-quality. At ito na po yung ating tripod at ito po yung kanyang itsura. Yung kanyang itsura ay maganda po. At yung function naman nito ay madali naman po nating matututunan. For example po sa pagtatayo, ayan, ibatakan nyo lang ganun at sukon nyo po siya ilak dito. And then sa bottom naman niya ay meron po siyang hook at pwede po kayong magkawit dito nang gusto nyong ikawit. Sa pag-adjust naman po ng kanyang height, di-clip lamang po yan at saka nyo po siya babatakin pa ganun. At kung gusto naman po natin siyang ilak, i-clip ulit natin siyang pabalik. At yung kagandahan po dito, yung kanyang paa ay movable. Kumbaga na-adjust po siya kung saan po nakapaling itong ating tripod. Ayan. Dito naman sa banda taas ay meron po siyang carrying handle. At sa pag-adjust naman po nitong ating head ay hindi na po yung dipatak na ganun. Kumbaga tansyahan. Ito maganda. Accuracy. Iikot lang po natin itong ating knob at ma-adjust na po natin yung taas ng magandang posisyon. Ayan. And then pag nakuha na po natin yung gusto natin posisyon ay ilalak na po natin siya dito. Pagpo-position naman tong ulo, luwagan mo lang to at maiikot mo na siya ng 360 degree at pwede mo na siyang itingala at iyoko. At pag okay na, higpitan mo lang ulit to. Yan, nakapix na yan. At dito naman sa kung gusto mo siyang i-flip, yan, luwagan mo lang to at pwede mo lang i-flip itong inyong camera kung saan mo siya gusto. And then pag gusto mo ganyan, saka mo siya higpitan. Ayan. Ang kagandahan pa nito mga pare ko meron po siyang pambalance meron po siyang level at hindi lang po isa kundi dalawa. Ito pa po isa. Ito naman kung level po siya at naka straight po itong ating tripod. So, pagkakabit naman itong ating CP holder ay tanggalin nyo muna po yung kanyang base sa pamagitan lang po ng pag-angat ito at mahuhugot nyo na yan. At dito ay i-screw na po natin itong ating CP holder. Then pag na-posisyon na po siya na gusto nyo posisyon, ayan, ay saka nyo na po siya ulit ibabalik dito. Ganun nyo lang, dito nyo lang pabalik, then buka, then balik na ganoon. So ayan naman pare ko, okay na at ready to use na po itong ating tripod for vlogging. Ito na po yung pinaka-important part at ito na rin po siguro yung inyong hinihintay, yung pagdilatis natin ng kanyang build of material. At itong ating tripod ay may dalawa lang klaseng material at ang una po dyan ay itong alloy na nasa stem niya at yung pangalawa ay itong plastic na kabuuan po nitong ating tripod.
So unahin po natin itong alloy. Sa alloy, wala po akong masabi masyado, which is okay naman po. At I think is matibay. Ano? At siguradong tatagal. Ang questionable lang po sa akin dito is yung kanyang plastic. Dahil yung kanyang plastic ay hindi po ABS plastic at hard plastic, kundi brittle at mukhang marupok po na plastic. So yan po ang aking nakikita sa kanya. Hindi po tulad ng mga ginagamit natin na mamahalin na tripod, which is ABS plastic or either naman na hard plastic. So ito po ay hindi po siya ganun katibay na plastic. So brittle po siya, mga pare ko. Kaya kung sakali po mamili ka nito, ay alam niyo na po yung ini-expect nyo makukuha. Kaya ang pinaka bottom line po nito, mga pare ko, ay iingatan nyo po itong inyong tripod dahil hindi po siya pangwalwalan. Dahil ilan lang po yung halaga ng ating binili. Dahil yung mga branded na matitibay at mamahalin ay talaga naman pong libo-libo yung kanyang presyo. At itong sa atin is 550 lamang. So yan lang po talaga ang kanyang quality. So halos magkakaparehas, mga pare ko. Magkakaiba lang po ng pangalan, pero kung makikita nyo yung tripod na binibenta sa mga online store ay halos magkakapareho. So bottom line po talaga natin dito is okay naman po siyang bilhin, okay naman po siyang gamitin, basta importante ay iingatan lang po natin. 12 po ng gagawin ko sa kanya. So hanggang dito lang po yung ating review itong Sumita tripod model ST666 at maraming salamat na lang po sa panonood. Paalam sa inyo, mga pare ko. Paalam, at gagamitin ko na po to for vlogging. So thank you, mga pare ko. Thank you.